Pagpapagupit ng buhok, pagbili ng bilog na prutas, pagsusuot ng polka dots at paghahain ng mga malalagkit at matatamis na pagkain. Ilan lang yan sa mga tradisyon ng ilan nating kababayan tuwing sasapit ang bagong taon. Magdadala raw kasi ito ng mga swerte o kasaganahan. Pero para sa iba, ang mga pamahiing ito baliwala kung hindi sasamahan ng sipag at tiyaga. May report si Tina Panganiban Perez. Nakikipagtawaran si Sheila Balayan sa nagtitinda ng mga bilog na prutas sa palengke. 13 klase ng prutas ang kinokompleto niya para sa medianoche. Tradisyon talaga, di ba 13 nga daw yung bilog. Ganun ang ginagawa ko. Taon-taon ginagawa Opo. niyo po yun. Agaw pansin naman si Sherlyn Suwaco sa polka dots niyang shorts. Sabi nila swerte daw po eh. So every New Year, nagpo-polka dot Opo. siya. Dinalan ka ba naman ng swerte? Sa tingin ko po. Okay. Ayon sa isang feng shui expert, ang mga bilog magdadala ng swerte sa bagong taon. Sa feng shui kasi, yung mga bilog, yun heaven yun. Metal. So, ang sinasabi ay penging pera, Diyos. Kinwento ni Suvega, may paniniwala ring ang pagpapagulong ng 168 kiat-kiat ay magdadala rin ng maraming pera. Nagsimula raw ito nang magpagulong na mga gintong hugis bilog ang isang emperor sa China para magtaboy ng malas at mang-akit ang swerte. Lalo na yung kiat-kiat kasi ano yan represents gold. And it is a money form already. Si Elmer Cadalzo naman, turotot ang pang-akit ng swerte. Pangtaboy na ng malas ma'am at saka pampabuinas. Ang iba naman, nagpapagupit ng buhok at kuko. Bumibili ng mga bagong damit, sapatos at gamit, o di kaya'y naglalakbay sa ibang lugar. Meron din naman naghahanda sa medianoche ng malagkit at matatamis na pagkain, gaya ng biko at buko salad para dikit-dikit daw at sweet sa isa't isa ang magkakaanak buong taon. Para sa ilan, simbolo rin ito ng mariwasang pamumuhay. Yun meron siyang sense of prosperity. As a matter of fact, yung buko mismo ay inaalay yun para magkaroon ng kasaganaan. Pero di naman lahat naniniwala sa mga pamahiin. Ang intensyon kasi ng mga Pilipino higit sa lahat na mag-improve yung wealth and financial position nila. So pag sinabing bagong taon, parang merong bagong pag-asa at baka magkamal ng pera. Siyempre kaya ka sumunod kasi gusto mo. Ayun, kung hindi ka naman sumunod, hindi naman sinabing may mawawala sa'yo. Tayong mga Pilipino, maraming sinusunod na mga tradisyon at pamahiin. Ang dahilan ng marami sa atin, wala namang mawawala kung ang mga ito ay ating susundin. Pero naniniwala man tayo o hindi, iisa lang naman ang hangad nating lahat, ang mas magandang buhay sa bagong taon. Tina Panganiban Perez, GMA News.